Abala na naman si Kulas sa kanyang manukan. Tinatanong mo ako, Kulas, kung kumusta? Okay naman ako. Salamat sa pag-aalala mo. Siya nga pala, nitong nakaraang araw, ay masyado mo nang inuuna yung pagmamanok mo. Parang wala ka ng interes sa akin. Nakikita kita na hawak mo ang mga manok mo. Nagsiselos ako. Ano mo ikinaganda nun? Hindi naman natin kailangan magsugal para makatikim tayo ng manok Wala na tayong pera. Pero Kulas, naalala mo ba nung nakaraang linggo? Natalo ka ng 10 piso. Sabi mo, pupusta ka sa pulang manok. Anong nangyari? Talo, di ba? Sige, bibigyan na kita ng 5 piso. Umalis ka na lamang. Sige na. Hoy, Shoneng, nandiyan ka pala. Oo, yayayain sana kitang mamalengke. Parang nagmamadali si Kulas. Saan ang punta niya? Oo, pupunta ulit siya sa sabungan. Ano? Pupunta ulit siya sa sabungan? Tatawagin ko lang si Teban. Teban! 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 Eto ang 5 piso. Alam mo na kung ano ang gagawin mo, ha? Magmadali ka. Nakalis na si Kulas. 5 piso? Ibig sabihin ba nun, isa ka na rin magsusugal? Hindi, Shoneng. Pag si Kulas ay pupunta ng sabungan, ako ay tatayati. Hindi ka pumupunta pero tumataya ka. Niloloko mo ba ako? Siyempre hindi. Ayaw ko naman na dumating yung araw na kanin at asin lang ang kakainin namin. Makinig ka sa sasabihin ko sa iyo. Ipangako mo na hindi mo ipagsasabi sa iba, ha? Okay, sige. Pangako. Sinubukan ko siyang pagbawalan. Kaya lang, lagi namin itong pinag-aawayan. Kaya naman, gumawa ako ng plano na papuntahin ko lagi si Teban sa sabungan kapag pumupunta si Kulas para magsugal. Nang sa ganon, matalo man si Kulas, mananalo naman ako. Makakabawi kami doon. Bakit? Tumataya si Teban sa kalaban ni Kulas. At kapag nanalo ang kalaban, panalo ako. Kung talo si Teban, sa akin napupunta ang pera. Ano mo nasabi na hindi kayo natatalo? Nagpapatawa ka ba? Kapag natalo si Kulas, panalo ako. Kaya kung ano ang magiging laban, hindi kami matatalo. Sa akin pa rin mapupunta ang pera. Okay. Alam ko na. Ayun! Ang lakas ng sigawan. Naririnig mo ba, Shoneng? Nagsisimula na ang laban. Tanan mo ito kung bakit kasi tumira pa kayo dito sa kalapit ng sabungan. Huwag mong isipin na ako ang pumili ng bahay namin na matitirahan. Si Kulas ang pumili nito. Gusto niya yung malapit dito sa sabungan. Ako naman, gusto ko yung malapit sa simbahan. Tumigil na ang laban. Tumigil na rin ang malakas na sigawan. Galing sa sabungan. Siguro tapos na ang laban. Tara na. Tayo mamamalengke na. Maigi pa ay antayin na natin si Teban at nang malaman natin kung ano nangyari.